Alam niyo ba mga kaibigan, merong napag-alaman at nadiskubre ang bagong DepEd Secretary na si Secretary Sani Angara. Guys, may napag-alaman lang naman na 52 million na muntik nang mapunta sa ghost students. Alam ba mga kaibigan, mabuti na lang at nandyan na yung ating bagong DepEd Secretary. Lumalabas mga kaibigan na napakalaking controversy ito sa DepEd na naganap sa ilalim ni Sara Duterte nung siya ang DepEd Secretary. At ayon sa kasalukuyang DepEd Secretary na si Senator Sani Angara, umabot sa 52.5 million ang muntik nang mapunta sa mga ghost students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Mga kaibigan, hindi biro yun ha. Nanggaling yan sa ating bulsa. Pinaghirapan natin yung mga taxes na yan. Pagkatapos mapupunta lang sa kung saan. Gosh, ano ba to? So mga kaibigan ha, di umano, 12 na paaralan ang sangkot sa anomalya kung saan ang mga estudyante na pinondohan ay hindi naman pala totoong nag-enroll. My God, ano ba to? At yung mga paaralan, mga kaibigan, na mind you, located sa regions ng Davao, Calabarzon, Eastern Visayas, Bangsamoro, Ilocos, Central Luzon, at Metro Manila. Metro Manila. Dito pa ha, mga kaibigan ha. Alam mo, tanongan ng bayan sino ba talaga yung pumili ng mga estudyanteng ito? At sino ang nag-aproba sa budget na ito sa panahon ni Sara Duterte? Mga kaibigan, alam naman natin na ba, bilang isang DepEd Secretary, sa iyo yan dumadaan lahat at ikaw ang mag-a-aproba niyan. Hindi naman magagawa ang isang programa kung hindi yan dadaan sa iyo at hindi mo a-aprobahan. Make sense? So, tatanungin natin bakit kaya nangyari ito sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte. Mga kaibigan, sa tingin ko ha, marahil hindi niya talaga tinitingnan at hindi talaga siya hands-on kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa kanyang ahensya. Remember yung sinabi ni Saldico, yung Ako Bicol? Guys, sabi ni Saldico, hindi daw pumapasok si Sara Duterte sa DepEd. So marahil ito ang naging resulta dahil hindi siya hands-on, hindi niya na-check kung ano ang nangyayari sa DepEd, kaya nagkakaroon ng mga ganitong anomalya. Isang malaking palaisipan talaga ito habang si Sara Duterte ay nag-e-enjoy sa mga bilyong-bilyong confidential funds at palibot-libot sa Japan at sa iba-ibang mga lugar, mga kaibigan. Samantalang ang DepEd, ang pondo ng edukasyon ay muntik nang matapon sa mga peking estudyante. Dapat talagang isiwalat ito at dapat talaga na merong managot. Sabi dito sa balita, DepEd, 52 million almost went to ghost students in private schools. My God! Manila, Philippines, the Department of Education DepEd saved more than 50 million in taxpayers' money when it stopped the release of voucher meant for senior high school students in 12 private schools that were found to be non-existent. My God, hindi siya nag-exist yung mga estudyante. So, kailan pa ba ito nangyari, mga kaibigan? O sabihin na natin na nangyari ito sa panahon ng tatay niya. At least man lang nung siya ang nakaupo, dapat inayos niya to, di ba? Pero bakit hindi naayos at umabot pa mga kaibigan sa panahon ni Secretary Angara. At yun nga, nakita na ni Secretary Angara sa kanyang pag-scrutinize at nakita niya na etong mga recipient, mga beneficiaries ng voucher na ito ay hindi naman pala existent, hindi naman pala naka-enroll. The potential defraudment Education Secretary Sani Angara revealed amounted to 52,571,500 for the senior high school voucher program and covered the school year 2023 to 2024 during the tenure of Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. So mga kaibigan, itong masasabi ko, guys, bakit hinayaan ni Sara Duterte na magkaroon ng ganitong mga anomalya? Mga kaibigan, sa tingin ko hindi talaga siya hands-on sa DepEd. At maaaring totoo nga ang paratang sa kanya na hindi siya pumapasok sa DepEd at lahat ay kanyang isinasalalay sa kanyang mga empleyado. So makita mo mga kaibigan, DepEd lang yan pero hindi niya nakayanan. How much more, nag-aambisyon pa siya na maging Pangulo ng Pilipinas pagdating ng araw. Lalong wala, ano nang mangyayari sa atin? Puro na lang korupsyon, puro na lang
pagpapahirap sa taong bayan. Napakagaling pa naman niya magsabi na kesyo marami daw nagugutom ngayon. Pagkatapos ito, makikita na lang natin. Guys, hindi biro ito. 52 million plus, hindi yan biro. Nanggaling yan sa bulsa natin. Pinaghirapan natin, pinagtrabahuan natin para pinagtrabahuan natin yan para sa magandang serbisyo ng pamahalaan. Pagkatapos ito, guys, ibubulsa lang ng kung sino-sino dyan sa DepEd, sa mga schools. Hindi naman yata yan maganda, mga kaibigan. No? So, dapat talaga na may managot dito. Sabi pa dito, mga kaibigan, sa balita, no? The education chief, however, declined to identify the erring schools while an investigation is ongoing. So, ongoing na palang investigation, mga kaibigan. So, hindi muna pwedeng sabihin at pangalanan kung sino-sino ito. Kasi baka mamaya, makabantay sila, no? Makatakbo, o kaya pumunta sa ibang bansa, hindi na bumalik, no? So, kailangan, muna ito, kumbaga, hindi muna sasabihin at hindi muna sila papangalanan kung sino-sino sila. So, sabi po dito, mga kaibigan, ang gusto ng DepEd Secretary ngayon, si Sani Angara, na meron talagang managot dito. At kailangan na meron ditong mga kung sino man yung mga may-ari ng mga schools na to at kung sino man yung mga kasabwat nilang mga opisyales dito sa DepEd na mga pumipirma nitong mga approval na ito ay dapat talagang mapatawan ng parusa. Di ba? Mga kaibigan, hindi biro ito, mga kaibigan. The value of each voucher ranges from 14,000 to 22,500 depending on the student's location. So, instead na makinabang nito, yung mga tunay na estudyante, ay nawawala yung kanilang opportunity para pakinabangan itong maganda sanang programa ng gobyerno. Diba? Kaya yan, mga kaibigan, no? Senate President Pro Tempore Jingo Estrada has filed Senate Resolution number 1316 calling for the Committee on Basic Education to investigate the matter in aid of legislation. So matatamaan na naman ito ang DepEd at baka mamaya na naman, sisihin na naman nila ang Kongreso kapag nagkaroon na naman ng investigation. Ikita niyo naman, no? Nag-umpisa na naman sa Senate. Katulad na lang ng confidential funds niya, di ba? Sa Senate naman nag-umpisa yun eh. Doon naman yun unang naihayag, hindi naman sa Congress. Pero sa Congress sila galit na galit. Di ba? So, mga kaibigan, in short, gugustuhin ba natin ang ganyang politiko na mamuno sa ating bansa na walang accountability at hindi hands-on sa kanyang trabaho? DepEd lang, hindi pa niya naayos. Tapos buong bansa pa kaya. Diba? Makes sense, mga kababayan. So, hindi siya fit maging Pangulo ng Pilipinas.